ilihis ang atensyon ng media at ng publiko sa mga tunay na may kasalanan. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Pero sa detailed unit price analysis ng DPWH, pumalo ito sa 25,000 pesos per square meter. Tumataginting na 28 billion pesos ang napunta umano sa kickback. Depensa ni Mayor Magalong, hindi muna siya nagbanggit ng pangalan dahil hindi pa tapos ang isinasagawang investigasyon. Dito sa rock netting na to, halos tapos na rin yung kinoconsolidate na lang namin yung case folders or pine-prepare na lang namin yung case folders. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ha! 22 as of ano ngayon? October 22. 22 na classroom lang ang naipresenta. Na 1,700 target classroom. Yun lang ang nakumpleto sa panahon mo, bungit-ngit. Kakahiya, ano? Yan ay siniwalat ni Secretary ng DPWH na si Mamang Dizon. At Police General Nicolas Torre. Matapos sabihan sa pwesto, para ho atang gusto nang mag-early retirement. Abangan natin kung ano yung dahilan. Ano yung kanyang pananaw at bakit siya sinibak. Meron ba siyang ipapaliwanag? Abangan ho natin yan. At ito Malacanang sumagot sa business group. Alam niyo ho na nakita natin, na balita na rin, yung mga business man, woman na grupo, pumalig na kay BP Sara. Ngayon, may sagot ang Malacanang. Maya-maya abangan nyo. Determinadong linisin ang buroksya ng pamalaan. Naku, bismiyo, dapat unahin nyo yung pinsan mo para sigurado malinis. Wala na ho yung usapin sa pinsan. Yung usapin ng flood control anomalies, wala na ho. Nakatuon na ho kay Senator Bongo at kay BP Sara. Paglilihis. At ito ang pahayag ni Mayor Magalong, mariing pinabulaanan ang pagprotekta sa Duterte allies sa racketing scam. Wala naman talagang kinalaman ng mga Duterte sa racketing na yung pinagsasabi nyo. Gumagawa lang kayo ng kwento, lalong-lalo na yung aw-aw, na laging tahol ng tahol pag may pondo, sabi ni Aling Marie. Ngayon, malaki na naman ang budget, lumalabas. Bakit hindi siya lumabas doon sa usapin na si Balulong ang nasa gitna, at si Saldico ang nasa gitna ng pag-uusap? Bakit ito ngayon, tinumbok nila, si Senator Bongo, bakit? Magkano? Ang tanong ni Aling Marie. Pasok natin to. 22 out of 1,700 classrooms completed. Nagulat maging si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nang malaman kung gaano kaunti ang bilang ng mga classroom na natapos itayo ngayong 2025 Marcos administration. Sa budget hearing ng DPWH, lumabas na sa mahigit 1,700 classroom na dapat ay itayo ngayong taon, 22 pa lamang ang natatapos. Sobrang 882 ang ginagawa pa, habang may 882 pang hindi pa nasisimula. Kaya't napasabi na lamang Secretary Dizon ng, totoo ba to? Ang baba nito Walang kaalam-alam. Nga naman. Ang mama sa 22 na classroom. Wala siyang kaalam-alam. Ibig sabihin, sampal ito, kahiya-hiya. Dapat, inalam nyo muna. At sana pinonduhan ito. Hindi kasi nakapokus sila saan? Sa infrastructure. Na dinorobo naman ng kaban ng bayan. Ang saklap, di ba? Ang saklap. Kawawa na ang taong bayan at ang mga estudyante ngayon ay nangungulila. Marami hong gusto mag-aral pero wala hong classroom na ibibigay. Ang target is 1,700. Dapat doon kayo nakatuon. 22?
Yan ang ipagyayabang nyo. Aba, 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 aba. Ibang usapin na yan. Kawawa ang Pilipinas. Mahina na nga eh. Talo na nga tayo eh. Bakit? Late na tayo pagdating sa edukasyon. Late na tayo. Pansinin nyo ha, nagtataka lang ako, bakit ang ibang bansa, kagaya ng Africa, meron silang national language at meron silang secondary language. Pero ang priority nila, ang pinaka-main na dialect nilang ginagamit is English. Pansinin nyo na ito, mapapansin nyo lang kasi dito sa Earth, lalong-lalo na dyan sa Maynila, iba ho klase pagdating yung ang pagtuturo. Hindi naman natin kasi meron tayong national language. Kaya yun ang ibinibigay sa estudyante. Pero pansinin nyo sa Davao, sa Cebu, ang gagaling mag-English ng tao. Bata pa lang. Bakit? Sinasanay na ho nila doon, lalong-lalo na ang mga magulang. Di ba? Tsaka dapat, ipasok na sa school. Oo, magsalita rin kayo para hindi ho talo ang Pilipino pagdating sa ibayong dagat. Pero wag ka, kahit hindi nag-aral at hindi na pag-aralan ng Pilipino, makadampot lang ng 3 English. Halimbawa, nakapag-abroad yan. Oo, magyayabang na ho yan, napakagaling na mag-English. Pero sana, siyempre, isubo na rin. Hindi naman tayo dapat magpatalo eh. Doon natatalo ang mga ibang Pilipino. Kasi, halimbawa, ito na lang isang sitwasyon. Halimbawa, sa barko, ang katunggalikan si karamihan ng diyan ng yung competitor ng Pilipino diyan kung hindi India, Nepal, Indonesia, Malaysia. Pansinin niyo ho ang mga Indiano, napakagaling mag-English. Fluent. Pansinin niyo ibang lahi. Kasi tayo dito, nakakadampot lang tayo ng kapiraso, pailan-ilan, nagiging 3, nagiging 4. Pero salamat kung nag-a-abroad ito na ipasok lang parang nasama lang natin. Para kasi mabigyan priority, yung edukasyon. Tama, kawawa naman ng estudyante. 1,700 ang target na classroom. Ang pinagawa nyo, 22. Samantalong nagdi-deliver kayo ng mali-maletang pera doon sa amo nyo. Hindi nyo na lang kinuha isang maleta at pinagawa nyo ng classroom. Sige nga. Tuloy. Baka ang sisihin nyo na naman ay si Vice President Sara. Kaya't ang mga netizens, hindi maiwasang ipagkumpara ang mga nagawang classroom ngayong Marcos administration kumpara noong 2016 hanggang 2022 Duterte administration. Inilabas ni Crisette Laureto Chu ang mga natapos noong 2016 hanggang 2021 sa Build project ng dating Pangulong Duterte through the DPWH. Ang kanilang mga natapos na, the classroom. Sa NCR, 10,169. Sa Cordillera Administrative Region, 2,570. Sa Ilocos Region, 9,224. Cagayan Valley, 5,927. Central Luzon, 13,822. Calabarzon, 19,735. Mimaropa, 6,792. Bicol Region, 8,676. Western Visayas, 11,556. Sa dami Central naman. Visayas, 7,912. Eastern Visayas, 8,602. Zamboanga Peninsula, 7,308. Northern Mindanao, 9,540. Davao Region, 13,563. Suxurgan, 9,278. Caraga, 5,475. Tatay Digong yan Kumpara ngayon, 22? Sa dami-daming yung inutang na pera, trilyon ang inutang. 22 lang? Hindi pa ba kayo magalit niyan? Kaya nga ito na ipapasok si Balulong daw ang nasa likod ng flood control probe. Ayan ang title. Oo, kung hindi nyo dinorobo ang kaban ng bayan, sabi ni Aling Ledesma, at walang nababalitang mali-maletang pera, hindi kayo pag-iisipan ng masama. Hindi may umamin. Merong nagsalita
Oo. Kaso, biglang nawala rin yung nagsalita eh. Diba? Pero ito, ano kaya meron? Anong nasa likod ng balitang ito? Ang ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto ng pamalaan si dating House Speaker Martin Romualdez, partikular na sa mga proyekto ng flood control at illegal gambling operations. At kasabay po nito, itinuro naman ni Senador Chis Escudero si Romualdez Naku. na siya pong utak nitong pagdawit sa mga senador sa issue po ng kontrobersyal na flood control projects para nga naman malihis ang atensyon ng media at publiko sa tunay na salarin. Kaya naman may panawagan sa Escudero na para matumbok kung sinong utak dito sa kontrobersyang ito, kaya papayo niya sa publiko na huwag mapanlinlang dito sa mga usapin ito mula sa kay Romualdez. Kunin natin ang live report ni Mian Cordera. Mian. Alex, nagdeklara na nga ng gera si Senator Francis Escudero laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na ani ay may Narinig nyo? Nagdeklara na ng ano? Alam nyo na kung alin yun, ha? ng pagdawit sa mga senador sa mga umano'y anomalya at pagkuha ng kickback mula sa mga flood control projects. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Yan. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Martin Romualdez. Nagsalita na at direktang pinangalanan ni Senator Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na umani na sa likod ng sarswela para pangalanan at ipitin ang mga senador at iba pang personalidad na umani nakakatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ayon kay Escudero, ang mga senador ang iniipit para ilihis ang atensyon ng media at ng publiko sa mga tunay na may kasalanan. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang. Sabi ni Escudero mismo ang assistant engineer na si Bryce Hernandez ang umaming walang pangalan ng kahit isang senador sa kanyang computer sa mga tumatanggap ng umano'y kickback, kundi mga kongresista, pero tila nag-ibang script pagdating sa kanyang boss na si dating district engineer Henry Alcantara. Hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Inakusahan din ni Escudero si Romualdez na ginamit ang budget para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit niya ito ni Romualdez kahit alam nitong hindi uusad sa Senado ang reklamo. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Hindi na raw siya nagtataka bakit isa siya sa tinatarget ngayon at inaakusahang tumanggap ng kickback dahil hindi siya sumang-ayon sa mga maitim na balak o agenda ni Romualdez. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Kinukasyon din ng Senador Yan ang mahirap, ha? Dahil akala siguro ni Balolong mapapagbigyan siya ni Senador Chis Escudero sa mga balak nila kay BP Sara. Wala eh. Ayaw ng mama eh. Dahil alam na yung motibo. Diba? Alam na ang kanyang kulay. Diba? Ang hirap.
Pag merong mga tao may itim ang, alam nyo na yun, kulay ng dugo. Woo! Gagawa at gagawa talaga ng hindi maganda. Ha? Para lang maisakatuparan ng mga ninanais. Pero ngayon, wala na. Sorry ha, maski si Mayor Magalong ay nagsalita na rin. Bumuelta na si Mayor Magalong dito kasi parang lumalabas parang ganito nung panahon ni Tatay Digong na panunungkulan, merong mga proyekto dito sa Baguio o rock netting na sinasabi. Pero nagtataka siya, bakit ngayon lang lumalabas? Yung mga issue na yan. Kasi ba, hindi na naman niya sinunod itong, kasi, di ba, naginawa siyang investigador ng, mag-iimbestiga sa independent, o ICI, kuno. Umayaw, nag-resign. Ngayon, samot-sari ngayong, tawag doon na nakakaladkad ngayon ang pangalan ni Mayor Magalong. Siya naman lang ngayon ang ginagawa ng kwento ng mga... pasok natin to. Pumalag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa alegasyong pinagtatakpan niya ang umano'y multi-billion kickback sa rock netting scam sa Cordillera. Ang pasimuno daw kasi sa proyekto, mga kaalyado ni FPRRD. Narito ang agenda report ni Domi de Guzman. Ang ginawa na naman, kinonekta na naman to, kaalyado na naman. Hindi ba pwedeng mga kontraktor yan? Tsaka sa panahon ni Tatay Digong, wala ho mga durobong congressman. Huwag nyo ho ipasok yan. Diba? Pinipilit nyo ipasok, hindi naman kayo lumulusot. Nakakahiya na lang kayo. Gumagawa na lang kayo ng kwento para siraan ang pangalan ng mga Duterte. Kahit anong gawin yung paninira sa pangalan ng Duterte, bango ng bango ang pangalan. Dahil alam na mga baho nyo. Puro lang kayo paninira. Sabi ni Aling Ledesma. Marami ang saludo kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa krusada niya laban sa korupsyon. Pero meron ding mga tinatabangan. Ang kanilang hirit at tanong ay kagaya rin ng banat ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa payan. Nahimik daw si Mayor Magalong tungkol sa 36 billion peso rock netting scam sa Cordillera dahil Duterte supporter ang mga congressman na nasa likod ng proyekto. I was never silent. Alam ng mga tao yan. Alam ng mga tao dito sa Baguio. Consistently, binabanggit ko yung issue na yan ng rock netting. Ayon pa kay Mayor Magalong, mula noong 2019, nag-ingay na raw siya tungkol sa rock netting scam. Sa mga naunang panayam sa kanya ng media, ibinunyag ni Mayor Magalong na mula 2017 hanggang 2023, umabot sa 438 ang rock netting project sa Cordillera. Ang kabuang halaga ng proyekto ay 46.61 billion pesos. Anya, ang actual price ng rocknet ay 6,000 pesos per square meter. Pero sa detailed unit price analysis ng DPWH, pumalo ito sa 25,000 pesos per square meter. Tumataginting na 28 billion pesos ang napunta umano sa kickback. Depensa ni Mayor Magalong, hindi muna siya nagbanggit ng pangalan dahil hindi pa tapos ang isinasagawang investigasyon. Dito sa rock netting na to, halos tapos na rin yung kinoconsolidate na lang namin yung case folders or pine-prepare na lang namin yung case folders. And one of the biggest supplier of that mga iba't ibang mga materials na ginamit. Basically, almost 90% ng mga materials na ginamit dito sa Cordillera came from one source, supplier, Earthyard. And again, Earthyard, Congressman Eric Yap is closely associated with Earthyard. Tumangging magbigay ng komento si Benguet Congressman Eric Yap tungkol sa pahayag ni Mayor Magalong. Hindi rin sumasagot ang DPWH Cordillera. Sa isinagawang inspeksyon ni PBBM sa Benguet, sinabi niyang kilala niya ang supplier ng rock netting sa Benguet. Pero hanggang ngayon ay wala pang natutukoy na supplier ang Pangulo. May hirit naman si Mayor Magalong kay Senator Trillanes. Karoon naman kaming honor code that does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang nila yun. Wala pang sagot si Trillanes tungkol dito. Para sa agenda, magkakaalaman din yan. Darating at mabubulgar din yan kung sino yung nandorobo dyan sa maanumalyang rock netting. Pero nyo, itutulong nyo na lang yan. Dahil yan ay isang turismong city. Ayusin nyo na lang. Bakit kaya, bukod tangi lang ba? Hindi naman siguro. Marami pa rin bansa ang ganyan ang kalakaran. Pero pumunta kayo sa mga gandang bansa, pinaprioridad nila lahat. Kung ano yung mapapakinabangan sa pangmatagalan, hindi yung band-aid solution. Pansinin nyo sa Australia, sa New Zealand,
Pansinin nyo yung mga magandang basa Norway, basa Europe. Pansinin nyo yung mga forest mga forest ano nila doon. Pag naglaging sila roon, may kapalit yun, multiply by hindi ko alam. Tsaka everyday po may nagtatanim doon. May mga taga-council na nagtatanim doon. Ganon. Dito hindi eh. Oo, isipin nyo ilalaging yan. Ilalaging dito, walang kapalit. Kawawa naman. Kaya nagkakaroon din ng baha-baha. At isa pa ang number one na problema dito yung mga yung kinakalbo ang kagubatan. So ang umaanin yan pagdating ng araw, yung mga nasa syudad. Kasi pag bumuhos ang ulan at wala nang sumipsip na mga mga ugat na puno doon, dire-diretso yan, magkakaroon ng slide, mudslide, landslide. So apektado yung mga yung mga nasa baryo-baryo. So wala nagko-control eh. Meron man nagko-control, natatapalan. So yun ang nagiging practice na. Sige, kami na bahala dyan. Pera lang katapat niyan. Naku, mali. Diba? Eto, pasok lang natin to kasi minsan, alam niyo ho yung nangyari dito sa mamang ito, kay General, actually, nagamit ang mama, no? Aminin man natin sa hindi, talagang ginamit siya. Dahil may usapin pala rito, sabi ni Aling Ledesma, na naginip si Aling Ledesma eh. Hindi pala pinirmahan. Hindi ko lang alam kung sure ito Hindi pala pumirma ito si General Hayer doon sa ilang milyon yun? Ilang milyon? 500 million na bagong kagamitan. So siguro na pag-isip-isip niya baka balang araw kasi nga maraming anomalya nangyayari. Pag pumirma siya, baka sa kanya hanapin. Wala naman sigurong may pakitang siguro talagang pinanghawakan niya na yung kanyang salita na hindi ako pipirma para ano man at ano mangyari, si Bakinyo ko, pangatawanan ko lang hindi ako pipirma. Mas maganda pa ngayon. Halimbawa lang nanaginip si Aling Ledesma dyan. So, yun yung mga kuro-kuro na bakit gano'n. Pero alamin natin yan dito Alamin natin kung ano yung pasok. Nakatuon daw ang atensyon at oras si dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III sa advokasya niya kontra bullying at kanyang pamilya habang nakalid. Sa eksklusibong panayon ng GMA Integrated News kay Torre, tinanong siya kung posibleng mag-early retirement siya matapos sibakin. Lagi una ka sa balita ni Marisol. Ano yung pinaka-diniing salita? Matapos sibakin. Pero ano yung dahilan? Abdurrahman, exclusive. Halos 2 buwan mula na matanggal sa pwesto bilang PNP Chief, nagpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si General Nicolas Torre III. Kumusta ka po since you were relieved from your post as the PNP Chief? I'm okay. Life goes on at exploring new things to do in life, looking at life after the PNP. Aktibo pang miyembro ng PNP ang 4-star general na si Torre. Have you thought or contemplated on having an early retirement instead? Saka natin pag-isipan. Wala pa namang there's still nothing in the horizon so far. Pero napag-iisipan mo na? Those are one of the many options. Those are among the options. That's among the options na available sa atin. Nang tanungin kung bakit naisip niya ang early retirement, maraming gawin. And then, let's observe first before we make the decision. Ano ba talaga ang... Sir, kami ho ay, ano lang, konting reaction lang, konting komento lang. Para sa amin para sa, kasi kung halimbawa ikaw ay nagserbisyo at malapit ka na magretiro, next year ba? Next year? Sabihin natin next year, katakot-takot ho ang nasasampang kaso sa'yo. Baka mamaya, hindi na madepensahan ng kaso at tuluyan na. Sayang naman ho ang pensyon nyo. So, mas maganda sa mas maganda kasi naman bakit ganun no? Ngayon, iwas po sa'yo sila. Sila ngayon na nagpapakasasa sa pwesto tapos kayo ngayon, andyan. Pero ang payo lang, siguro ni Aling Ledesma, grab it. Para hindi masayang yung pinaghirapan nyo. Kaso nga lang, siyempre, pag wala na kayo sa pwesto, ang tanong doon, handa na ba kayo kay BP Sara? Yun lang. Handa na ba kayo kay Pulong Duterte? Handa na ba kayo kay Basti Duterte? For sure yun. Kung yun, mga yun,
Isa yun sa mga, halimbawa lang, si BP Sara ay maging presidente. Oo. Sigurado mas mapapabilis ang oblo. Yun ay komento lang. At na naginip ni si Aling Ledesma na, oo, kayo talaga ang gagawa ng landas nyo. Kayo talaga, kasi wala nangyari na yan Sabihin natin sumunod lang kayo sa utos, pero tinabla naman kayo. Kayo na lang ang magdedepensa niya pagdating ng araw. Kasi kasama kayo sa, di ba? Kayo yung pinaka-main character doon sa umaresto kay Tatay Digong Yun lang ang aming reaksyon at komento. Di ba? Kayo mga kasama, tuloy. Rason, o sa tingin mo ang rason kung bakit ikaw ay nililiit? Hindi ko alam. Okay? Wala akong masabi dyan sa regard that matter. Di tanongin niyo kung sino ang nag-rib sa akin at kung ano ang basehan. I think the President have already spoken about it in his May podcast. laman yun. Dati nang sinabi ni Torre na wala siyang sama ng loob sa ginawa sa kanya. Kaya tinanong ko, ano ang naramdaman niya sa pagsibak sa kanya? Basta ako ay sumusunod lamang. There's really nothing to expound about it. My feelings there is immaterial. It's just, kung sa tanong mo kung anong naramdaman ko, well, it's just one of the many things that happened in my life as a police officer. Yun lang. Dating inanunsyo ng palasyo na bibigyan ng bagong posisyon si Torre. Ikaw ba ay nabigyan nga ba ng posisyon? Bibigyan? Ano po ang latest? Wala pa naman. There's nothing formal. If ever you will be offered a position formally, will you accept it? Saka na lang natin desisyonan kung ano ang ating gagawin pag may offer na tayo. Naka-leave pa rin hanggang ngayon si General Torre simula nang matanggal sa pwesto. Nakatalaga siya sa Personnel Holding and Accounting Unit ng PNP. Ang saklap, Oo. Masaklap kasi, ilang taon nagserbisyo, ilang taon, Yun nga lang. Siguro, meron kasi alam niyo yung isang ganitang opisyales, meron kasi rin gustong patunayan Siyempre, merong gusto lang achievement bago sila magretiro. So, siguro, nabigyan ng break. Tapos, yung utos ay talagang, hindi natin masabi mali naman talaga yung utos. Siya ay sumunod lang. So, wala tayong magagawa dyan. Kita nyo yung saloobin ng mama, hindi na makatawa ng maganda. Dati, isipin nyo kada interview masayahin yan. Ngayon, wala na tayong magagawa dyan. Sir, kaya nga sabi, pagdating ng dulo, ready na kay BP Sara. Yun lang ang komento. Ano naman ito? Malacanang sumagot sa business group. Pangulo, nakikinig at tuloy ang investigasyon sa katiwalian. May ganun pa kayo? Totoo ba yun? Ano yun? Pasok! Aminado ang Malacanang na dapat palakasin ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Pero sa ngayon, kontento raw si PBBM sa takbo ng investigasyon. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelona. Kontento raw. Kontento raw, yung mga taong bayan hindi kontento. Gusto nga nila transparency, di ba? Kayo na rin nagsabi niyan. Di ba? Kailangan may managot. Bakit hanggang ngayon parang walang nananagot? Huling-huli na. Huling-huli na, ikukulong na lang. Parang wala talaga. Sumagot na ang Malacanang sa inilabas na panawagan ng mga pinakamalalaking business group na tugunan ang malawakang katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikinig daw ang Pangulo sa sentimiento ng mga negosyante. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Bakit wala pa, ma'am? Mapabilis? Saan banda? Parang wala naman nakikita ang taong bayan ng mapabilis. Kasi ilang buwan na Kung gusto nyo mapabilis, dapat meron na yan. Doon pa lang sa usaping mali-maleta, dapat alam na yan. At doon sa tao na nasa abroad, dapat na pauwi at kinansela na yung passport, dapat inaksyon ng kagad, isang araw pa lang. Ito kwentuhan na lang tayo. Sabi ni Aling Ledesma, puro sarswela na lang. Sabi ni BP Sara, sarswela na lang lahat na nakikita nyo, napapanood nyo. At siguro ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionist. Saan na naman? Puro na lang obstructionist. Lahat na lang, pag may sumagot sa kanila sa mga kanilang mga sinasabi, obstructionist na naman. Sino-sino ba ang obstructionist? Ang tanong ni Aling Marie, bakit hindi nyo ipakulong yung dapat ikulong? Bakit nalilihis ang landas? Kung gusto nyo talagang aksyonan, iharap nyo at ipakulong nyo. Ganun lang yun. Kagaya ng sinabi dito, determinado raw si Bungit-ngit na
Linisin? O, ipakulong mo muna yung pinsan mo para masabing linisin. Determinado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang burokrasya ng pamahalaan sa gitna ng isyu ng korupsyon sa flood control projects. Ito ang inihayag ng Pangulo sa awarding ceremony ng 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos sa Malacanang kahapon. Kinilala ng Pangulo ang matinding hamon na kinakaharap ng bansa na nagdulot ng duda sa tiwala sa mga institusyon ng gobyerno. Ayon kay PBBM, hindi ito magiging madali pero hindi anya patitinag ang kanyang administrasyon na linisin ang hanay ng pamahalaan. Ewan ko sa inyo. Kaya mo yan. Napadala nyo nga si Tatay Digong. Wala pang isang araw. Ang bilis nyo nadala sa dahig. Yan pa kaya. Kung gugustuhin nyo, kaya nyo yan. Kaso wala. Oo, dito sa mga bagay-bagay na ito, sabi ni Aling Marie, puros na lang kwentuhan. Wala pa rin napapanagot. Oo, nadadivert na nga ang usapan. Napunta na kay Senator Bongo, napunta na kay BP Sara. Dapat yung tumatanggap ng mali-malita ang ikulong eh. Nagawa na ang kulungan. Ang sabi nga dun, umabot daw ng 100 million yung gastos. Totoo ba? Ko kakapirasong 100. Kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye.